sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisi muna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga OFW, ang mga may sakit. Pagdasal natin si Pope Francis. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagkasaloob na iyong ikinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib mula pa sa aking pagkabata. Narinig ko na sa aliping ipinagbibilangan ng aking angkan na ikaw ang Panginoon, ang humirang sa Israel. Mula sa dinamirami ng mga bansa, at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa amin, mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong pangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyas, sa pinuno ng lahat ng makapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahan magsalita sa harap ng liyong asero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin. At sa gayoy, mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanila. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako
na ngayoy nag-iisa at walang ibang makaasahan. Tutulong kung di ikaw lamang. Ganap mong mababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong puso aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko ay gagalang. Purihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusok kung kaaway. Ililigtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinumaling mong gawin mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Di ba't sadya may kapwa ang sarili, dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay nahalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan kanyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, humingi kayo at kayo bibigyan, umanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba niyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya nga, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang isa sa mga famous lines ni Jesus sa Ebanghelyo. Sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan, umanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Ano po ba ang dapat na maging dating sa atin ito? Ang humingi lang tayo? Ang humanap lang tayo? Ang kumatok lang tayo? Okay? Pero paano kung hindi natin makuha ang ating hinihingi? Paano kung hindi pa rin magbukas ang pinto na kinakatok natin? At paano kung hindi pa rin natin mahanap ang hinahanap natin? Should we stop praying? Hindi po. Sapagkat nandun naman din ang assurance dito sa ating gospel reading na tatanggap ang bawat humihingi, makasusumpong ang bawat humahanap,
at bubuksan ang bawat kumakatok. So ibig sabihin, hindi masasayang ang paghingi, pagkatok at paghahanap natin. Hindi ito mauuwi sa wala. Mayroong biyaya. Ito man ay sakto o hindi sa kagustuhan natin. Basta, mayroon tayong makakamit. Mayroon tayong matatanggap. At para nga po ito'y matanggap natin, matanggap in a sense na mapasa kamay natin, at matanggap in a sense na ma-accept, matanggap natin ng bukal sa loob natin, kung ito man ay hindi ayon sa gusto natin, we should never stop praying and trusting. Ito po ang isa pa na dapat na maging dating sa atin ng tatlong phrases na ito na paulit-ulit din naman ang sense na sinasabi na huwag tayong tumigil sa pagdarasal at pagtitiwala sa poong may kapal. Ngayon po, upang mangyari ito, ay sinasabi sa atin ng ating unang pagbasa at maging ng ating mabuting balita na ituring natin ang Diyos bilang tunay nating Ama. Sa ating unang pagbasa, inarinig po natin ang pagsusumamo ni Esther sa Diyos na para bang pagsusumamo ng isang batang paslit sa kaniyang ama. Sa katunayan, ang sabi niya, mula pa pagkabata ko, narinig ko na sa liping kinabibilangan ko na ikaw ang Panginoon na humirang sa aking bayan. Tinutupad mo ang lahat ng iyong mga ipinapangako sa kanila. So mula pa pagkabata, ito na talaga ang pinanghahawakan niya. Nagtapos siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa Diyos na, tulungan mo ako, ngayon ako'y nakiisa at walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang. At yan po ay sa kabila ng kanyang pagiging reyna, sa kanyang pagiging makapangyarihan din naman. Wala siyang inaasahan kundi ang Diyos lang. Kaugnay nito sa Ebanghelyo, sinasabi naman sa atin ng Panginoon na ang Diyos kailanman ay hindi magdudulot ng anuman sa atin na para sa ating kapahamakan. Ito ay lagi para sa ating kabutihan na ayon man ang tugon niya o hindi sa ating kagustuhan. Kaya dapat natin siyang pagtiwalaan na para bang pagtitiwala ng isang anak sa kaniyang ama na alam niyang walang masamang idudulot sa kanya. And this can be tested sa panahon ng ating pagdanas ng mga problema. Di po ako sigurado, pero sa palagi ko naman na natural para sa isang bata na makaina o makaama ang sambitin una ang mama, papa, tatay, nanay, daddy, mami kapag sila ay nanganganib o nasasaktan na. And yes, kahit pa mismo ang kanilang mga magulang ang dahilan ng kanilang mga sakit na nararamdaman. O di ba, nung pinapalo tayo, nung bata tayo, yan pa rin naman ang ating nasasambit. Mama, papa, tama na. Ayoko na po. Sorry na. Ewan ko sa inyo, pero hindi ko tinawag na Iseng o Eduardo, ang nanay, tatay ko, nung pinalo ako. Sige na ng bata Hindi naman nawawala ang kanyang paggalang, ang kanyang pagmamahal, maging ang kanyang pagtitiwala sa kanyang ama o sa kanyang ina. Kahit na mismo ang kanyang mga magulang ang dahilan ng sakit na nadarama niya. Yun ang pagmamahal at pagtitiwala ng bata sa kanyang ina, sa kanyang ama. Tingnan po ninyo ang Panginoon natin, ang siya'y nakabayubay na sa krus. Kung kailan nagsama-sama na ang lahat ng kanyang mga sufferings, ang lahat ng kanyang mga paghirap, physically, emotionally, mentally, psychologically, and even spiritually. Ang pinakauna pa rin salita na namutawi sa kanyang bibig, sa kabila ng kanyang pagdurusa ay, Ama. Tinawag pa rin muna niya ang Diyos bilang Ama. Ibig sabihin, may lambing pa rin, may pagmamahal pa rin, at syempre may pagtitiwala pa rin. At yun din naman ang inaasahan ng Panginoon na mangyari sa atin. Kaya ito po ay paalala sa atin na magandang tanungan din natin ang sarili natin. Ano nga ba ang mga unang salita na namumutawi sa bibig natin whenever we come in prayer to God, whenever we talk to Him, especially in the midst of problems and suffering? Ano bang unang itatawag natin sa Kanya? Wala naman pong masama na tawagin siyang Panginoon at Diyos sapagkat siya'y Panginoon at Diyos talaga. Pero aminin natin na mas madali para sa ating tawagin siya na Panginoon at Diyos na walang halong lambing, manapa, may halong complaint or questioning. Sa halip na tawagin natin siyang Ama na nagtitiwala at nagmamahal, nagpapakumbaba pa rin sa harapan niya. Diba? Kaya kung tutuusin, kung minsan parang tayo nagmamalaki pa sa Kanya. Sa halip na magtiwala na lamang tayo sa Kanya, kahit sa
panahon ng mga pagdurusa. Sapagkat yun naman ang pagpapakita ng tunay na pananampalataya sa Kanya na parang isang batang nagtitiwala pa rin ano man ang mangyayari sa Kanyang Ama. Kaya po sana ito po ang isa sa mga biyaya na ating hilingin sa Diyos, yung magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya, parang pagtitiwala ng isang bata sa Kanyang Ama who simply loves and believes even in times of suffering. Na kung tutuusin eh, kayang-kaya naman natin. Sapagkat bakit pa ba pahihirapan tayo ng Panginoon sa paglapit at pagsapalataya sa Kanya? Hindi naman siya ganun. In as much as gusto niya na tayo manampalataya sa Kanya. Kaya nga ang sabi niya tumulad lamang tayo sa mga bata, which is a very good news. Dahil hindi mahirap yan. Pupwedeng hindi lahat tayo maging mayaman. Pupwedeng hindi lahat tayo maging kilala. Pupwedeng hindi lahat tayo maging makapangyarihan. Pero lahat tayo pupwedeng kumaya sa mga bata. Sa mga batang nagtitiwala pa rin ang may pagpapakumbaba sa Diyos. Kahit sa kabila ng mga problema at pagdurusa. Huwag lang tayong pangungunahan ng yabang, ng galit at ng emosyon talaga. Ito po sana ang hilingin natin ngayon sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong magkaroon ng pagtitiwala sa iyo na tulad ng pagtitiwala ng isang bata na hindi pipilit ang aking gusto, na hindi magagalit o hindi magtatampo kung hindi ko man makuha ng eksaktong aking gusto. Pagkusay patuloy pa rin magdarasal at sasamo maniniwala sa iyo. Yamang pinakita mo na naman noon pa mga una na kahit ang mga pangit na pwedeng mangyari sa buhay namin ay pwede mong panggalingan o paghugutan ng mga blessings. Tulungan mo po ako, Panginoon, na ito'y maunawaan at sampalatayanan. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang Mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. kung lalapit Pagkalooban mo ko, Panginoon, Jesus. ng pusong mapagtiwala sa iyo tulad ng isang bata. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa una-una, ngayong magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, maghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming mga panalangin at ang mga alay na aming inihahain upang pangunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon, Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal aming lalaan, panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao'y lubos sa damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa itaasan, pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa itaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian,
Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay ang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngunit kairo po ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lukmok. Gayunpaman katulad ko'y inibig mo pa rin. Nais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak, iyong ibinigay sa aking kaligtasan. Buhay niya'y inalay. Gayunpaman katulad ko'y inibig mo pa rin. Ninais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak, iyong ibinigay sa aking kaligtasan. Buhay niya'y inalay. Dahil ikaw, Ama, ay Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piking. Pagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinudulot itong walang maliw na lunas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak, maging sa'y walang tigil na panalangin, pati luhay pumata. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo ang aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kami ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kalawalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na lagi niyo pong binibigay na nakatutulong hindi lamang po sa simbahang ito kundi sa maraming mga simbahan na natutulungan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo.
Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Salamat. Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintagsak na linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal